Magandang hapon po sa ating pong mga katalakayan. Purihin pong Panginoon at sapagkat tayo po'y nagkaroon na naman ng panibagong oras para po tayo'y makapag-aral mula sa salita ng Diyos. At purihin pong Panginoon sapagkat medyo maaga-aga po tayong nakapagsimula ngayon at medyo walang masyadong problema. Okay, so sa hapon pong ito ay maganda po ang paksang ating tatalakayin. Pero bago po tayo pumalaot sa ating tatalakayin, tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amin pong idinadalangin sa iyo ang amin pong gagawin ito na pagtatalakayan, pag-aaral po sa iyong mga salita. Nais po namin, Panginoon, na maunawaan ng bawat isa mula sa iyong mga salita ang tunay na magiging kalagayan at tunay na katatayuan namin habang kami, Panginoon, ay naghihintay sa iyong muling pagparito. Nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito'y mabuksan sa kaalaman at katotohanan ng bawat isa na naaayon po sa iyong mga salita. Hindi po katulad ng aming natutunan, Panginoon, na puro lamang po, Panginoon, kaisipan ng tao at malayo po, Panginoon, sa tunay na isinasaad ng iyong mga salita. Kaya, Panginoon, buksan mo, Panginoon, ang kaisipan at puso ng bawat isa upang pumasok ang katotohanan at kaalaman mula sa iyong salita. Patuloy po namin dinadalangin na puspusin mo ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, upang mailahad ng iyong lingkod ang mga paksa, ang mga aralin patungkol sa paksang ito na amin pong pag-uusapan. At ang kapuspusan po, Panginoon, ay managana sa Kanya at sa bawat isa sa amin, O Diyos. At tunay na hanggang sa katapusan ng gawain ito, wala pong itataas na sino man kundi ikaw lamang sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so handa na po natin ang ating mga puso, ng ating mga isip. At ang ating paksang ating tatalakayin ay patungkol po sa sino ang tunay na Israel ng Diyos. Okay, so nang nakaraang pong linggo ay baka isipin ng mga nakatalakayan natin, Pastor, ay binabaliwala po natin ang Israel. Pero hindi po ganun ang ibig sabihin noon. Kasi po ay ngayon maintindihan po natin sino nga ang tunay na Israel ng Diyos sa panahong ito. At yan po ang ating tutunghayan sa mga sandaling ito para mas lalo po nating maintindihan kasi madalas po, Pastor, iniuugnay nila yung mga kaganapan sa Israel para bang ang Israel ang nagseset ng time frame para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ngayon po ay unawain po natin ang bagay na ito. At ibibigay na natin ang pagkakataon para mailahad na po ng ating kamanggagawa, si Pastor Nato po. Magandang hapon po muli sa inyo, mga kapatid at katalakayan at ibang mga na ating na himok na makipag-aralan. Ang paksa pong ito, sino ang tunay na Israel ng Diyos, ay sequel. Sequel po ito ng nakaraan nating nag-aralan. Kung ang Israel po ba ang siya pa ring bayan ng Diyos sa kasalukuyan. At atin pong napag-aralan kung ano po ang nangyari sa bansang Israel sa kanilang pagtanggi sa ating Panginoong Jesucristo bilang Mesiyas. Pag-aralan po natin at ang ginawa nilang pagpatay sa mga propeta at maging sa sugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak na sinugo niya upang maging tagapagligtas ng bansang Israel. Ngayon, dumako na po tayo sa kasunod na paksa. Ito nga po, sino ang tunay na Israel ng Diyos? Ang unang bahagi po na ating pag-aaral ay ito. Pakinggan po ninyo. Ang mga Kristiyano o ang Iglesia, ang Israel ng Diyos sa kasalukuyan, maging Hudyo man o Hintil. Yan po ang maliwanag nating mababasa sa banal na kasulatan. Ngunit bago po tayo dumako doon sa Hudyo at Hintil, ang bumubuo sa iglesia na atin na din papyaw na natalakay ng mga nakaraan. Pakinggan natin ang ating Panginoong Jesucristo habang nakikipag-usap sa mga Hudyo
noong kanyang kapanahunan. Mababasa po natin ito sa Juan Kapitulo 8, ang talatay 37 muna. Pakibasa po, Pastor. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Yan po, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Alam niya na mga Hudyo ay binhi ni Abraham. Yan po ang sinabi sa talatang 37, maliwanag po. Ngayon, pagkatapos nito, ano po ang kanyang sinabi? Sa talatang 39 naman, pakinggan po ninyo. Kung kayo'y Sila'y nagsisagot at kaniya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Oh, sinasabi ng mga Diyos, sila daw ay mga anak ni Abraham. Ito po naman ang sinabi ng Panginoon. Kung kayo'y, kinu-question niya yung pag-aangkin ng Israel at sila ay anak ni Abraham. Sabi niya dito, kung kayo'y mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Ang mga twin, ano po ibig sabihin nito? Hindi nila ginagawa yung ginagawa ni Abraham. Yan po ibig sabihin ng Panginoon. At ang sumunod ay sa talatang 42. O 42. O ng aklat ding ito. Pakibasa niya, Pastor. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako. O yun. Kung ang Diyos daw ang kanilang ama, sila ay mga anak ni Abraham, eh hindi po nila papatayin ng Panginoon sa Kristo. Hinahangad po nilang patayin ng ating Panginoon sa Kristo. Yan po ang dahilan. At sa huli, kanya sinabi kung sino sila. Yan pong pahayag ng Panginoon sa Kristo sa talatang 44. Pakibasa niyo, Pastor. Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa nung una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Dito po sa pananalita ng ating Panginoon sa Kristo, ito po mga Hudyong kanya kinakausap, ay sinabihan niya na kayo sa inyong amang diablo. Yan po sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya sinabing sila anak ni Abraham o anak ng Diyos. Sabi niya, kayo sa inyong amang diablo. Yan sabi niya po sa mga Hudyo ng kanyang kapanahunan. Kung inyo pong mapapansin, maliwanag ang sinabi niya. Hindi niya sinabing kayo sa Diyos, kundi sabi niya, kayo ay sa inyong amang diablo. Pansinin po ninyo, dito po ay pinaliliwanag ng Panginoong Kristo ang pagkakaiba. Pinapaliwanag po dito ang pagkakaiba ng katutubong angkan ni Abraham at ng espiritual na binhi ni Abraham. Pinapakita po dito, mayroon pong katutubong angkan ni Abraham at espiritual na binhi ni Abraham. Dito po sa katutubong binhi ni Abraham na hindi mananampalataya kay Kristo, pansinin po ninyo, ay sinabing hindi sila mga anak ni Abraham. Yung pong katutubo, yung natural na mga Israelita, sinabi po ng Panginoon, hindi sila mga anak ni Abraham at hindi ang Diyos ang kanilang ama, manapay ang diablo. Napansin niyo po ba pagkakaiba? Sa kapahayagang ito ng ating Panginoong Kristo. At maging ito pong tagapagturo ng dispensational na lagi namin nababanggit sa inyo, na si Cyrus Scofield sa kanyang tala ng Juan Kapitulo 8, itong ating tinatalakay, talatang 37, sa kanyang Scofield Reference Bible, ay ganito ang kanyang sinabi. The Israelite people and Ismaelites are the former, the natural posterity of Abraham, yung natural na angkan ni Abraham. While all who are of like precious faith with Abraham, whether Jews or Gentiles, are the latter.
Yun daw po mga kasulat ng pananampalataya ni Abraham, yun po ang mga spiritual na Hudyo. Yan po ang sinasabi dito, maging ni Scofield, Cyrus Scofield, na isang dispensationalist. Ngayon, dito po sa Roma Kapitulo 9, ang ginamit niyang talata. Ito po, Roma Kapitulo 9, ang talata ay 6 hanggang 8. Basahin niyo, Pastor. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Oh, hindi po lahat, ang sabi, na nandoon sa Israel, yun ay Israel. Tuloy po natin. Ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat, kundi kay isa tatawagin ang iyong binhi. Sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangakoy siyang ibibilang na isang binhi. Napakaliwanag po ang sinabi. Ang talatang ito sa magitan ng Apostol Pablo, hindi po yung katutubong angka ni Abraham. Sa laman, ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako, ay siyang ibibilang na binhi. Yan po ang sinabi dito sa talatang ating binasa na isinulat ni Apostol Pablo. Ulitin ko po. Dapat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Ni sapagkat sila binhi ni Abraham o ang kani Abraham, ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ang anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangakoy siyang ibibilang na binhi. So, hindi po yung mga katutubong Israelita ang mga anak ng Diyos. Dito po sa pagtuturo ni Apostol Pablo sa sulat niya sa taga-Roma. Basahin po natin ang isang pansulat ni Pablo dito po sa Galacia Kapitulo 3 sa 1 hanggang 14. Mahaba-haba po ito, Pastor. Pakibasa niyo po. Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos, at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Pastor, bakit niyo tuloy? Yung nasa pananampalataya po, yung po mga anak ni Abraham, hindi po yung katutubong mga Israelita. Ayon po dito sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Tuloy niyo po, 7. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aaringing ganap ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpala kay Abraham na may pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Sa makutid, doon sa mga pananampalataya, katulad ng kay Abraham, yun po ang mga anak na sa pangako. Yun po ang binabanggit dito ni Apostol Pablo. Yan po ang dapat nating maunawaan. Napakalayo po ng pagkakaiba doon sa ilalim ng kautusan. Ito po sa ilalim ng pananampalataya, dito aariing ganap
ang tao sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, na kung saan si Abraham po ay nagkaroon ng pananampalataya. Si Abraham. Ngayon, basahin po natin ang pagpapahayag ng aklat ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, ang talata po 6. Balik po natin muli doon. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Oh, dito po, hindi po lahat ng Israelita o Hudyo ay taga-Israel. Yun po sinabi. Dito sinasabi ng Diyos at magitan ni Apostol Pablo na hindi sapagkat ang isang tao ay inapo o descendants o isang kasusubong Israelita, nangangahulugan siya ay Israel o bahagi ng espiritual na Israel. Hindi po. Yan po ang binabanggit dito. Hindi sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Dito po, mga kapatid, ay sinasabi ng Diyos, hindi sapagkat ang isang tao ay inapo o sa lahi o angkan ni Abraham na isang Israelita, nangangulugang siya ay Israel o bahagi ng spiritual Israel na ating pinagambing doon sa angkan ni Abraham, makalupang Israelita, at doon sa spiritual na Israel na ating pong patuloy na tinatalakay. Ano po ibig sabihin nito? Ang mga sumasampalatayang mga Hudyo ang kabilang sa spiritual na Israel. Ang ibig po sabihin nito, yung pong mga sumasampalataya, yun po ang kabilang sa spiritual. Hindi po yung katutubong Hudyo, kundi yung mananampalatayang Hudyo ang kabilang po doon sa spiritual na Israel. Yan po ang tinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Apostol Pablo. Ngayon, basahin po natin naman ang sinasabi din ni Apostol Pablo na kapahayagan naman ay Propeta Isaias. Pakinggan po natin. Ang Propeta Isaias ay nagsabi ng ganito. Ako na po magpapatuloy. Na ito ay sa 27, kinot ni Pablo si Propeta Isaias. Kung ang bilang man ng mga anak ni Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang mga nalalabi lamang. Sa English po ito ay remnants. Gaano kung ang dami man daw ng bilang ng mga anak ni Israel o yung kasusubong Israel ay tulad sa buhangin sa dagat, eh ang mga nalalabi lamang ang maliligtas. Hindi po lahat. Yan pong nalalabi or sa English ay remnant. Yan pong kinot po lamang ni Apostol Pablo si Propeta Isaias. Yan po ang sinabi ni Propeta Isaias. Binanggit lamang ni Apostol Pablo dito po sa kanyang sulat sa Taga-Roma, Kapitulo 9, talata 27. Yan po ang dapat nating maunawaan sa ating pinapag-aralan. Ang nalalabi lamang ang maliligtas. Ano po, naunawaan nyo? Hindi po lahat. Dito sa talatang ito. Ano pa po? Sinabi po ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 11, talatang 26. Pakibasa nyo po, Pastor. Kapitulo 11, ang talata po ay 26. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Oh. Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan. Dito po, sa ganito, sabi ni Apostol Pablo sa Kapitulo 11, at sa ganito ay ang buong Israel ay maliligtas. Ito po, nabasa nila. Ito po nabasa ng talata, hindi po nila naunawaan
Kagaagad silang nagdesisyon o tumayo sa pananampalataya na ang buong Israel ay maliligtas. Hindi po ganun ang sinasabi dito. Oh. Alam natin na hindi niya sinasabing ang lahat ng katutubong Israelita. Wala po sinasabi dito, katutubong Israelita o natural na angkan ni Abraham ang maliligtas, kundi ang mga labi ng Israel o ang mga mananampalatayang Hudyo na siyang bumubuo ng tinatawag na labi o hinirang. Ito po ay mga labi o remnant o mga hinirang, hindi po ito lahat ng mga Hudyo. Basahin po natin yung Kapitulo 11, ang talatay 7. Basahin po natin, Pastor. Ano nga ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan. Datapwat ito'y kinamtan ng pagkahirang at ang mga iba'y pinapagmatigas. Oh, binabanggit po dito, yung iba po, pinapagmatigas. Bukod po doon sa mga hirang, merong mga hinirang po ang Diyos doon sa kabuuan ng Israel, ayon sa talatang ito. Mga labi o mga hinirang, ito po ang sinasabing maliligtas. Dahil po dito, si Abraham ay matatawag na ama nating lahat. Basahin po natin yung Roma. Kaya po binatawag na ama nating lahat. Basahin po natin Roma at saka natin paliwanag. Roma Kapitulo 4, ang talatay 16. Pastor, pakibasa nyo. Dahil dito'y sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa mga nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Oh. Ibig sabihin po, dito, hindi lamang yung mga nasa ilalim ng kautusan, kundi pati po yung nasa pananampalataya ni Abraham. Kasama po dito sa mga nag-aangkin na si Abraham ay ama nating lahat. Hindi lamang po yung mga Hudyo ayon sa laman, nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang pangako kay Abraham o sa kanyang bini na magmamana ng sanlibutan, hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Namaya maunawaan nyo kung paano po itong ilang mga Hudyo nalabi dito sa talatang Kapitulo 11 talatang 7 kasama dito yung pong binabanggit dito sa talatang 16, 4:16. Dahil dito sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa mga nasa kautusan, kundi pati naman sa mga nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Ibig sabihin, yung nasa ilalim ng kautusan at yung nasa pananampalataya, anak lahat ni Abraham. Hindi lamang po yung nasa ilalim ng kautusan na magiging mananampalataya, kundi yung po naman sa mga pananampalataya ni Abraham. Yan po ang sinasabi. Nasa ilalim pananampalataya ni Abraham at yung pong mga binhi na nasa ilalim ng kautusan na mga pinili o labi. Yan po ang sinasabi. Sapagkat ang pangako kay Abraham o sa kanyang bini na magmamana ng sanlibutan ay hindi sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Pakibasa natin, Pastor, yung talatang 13. Ang binasa natin kanina, 16. Basahin po natin yung 13.
sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kaniyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Napakaliwanag po. Napakaliwanag. Sabi dito, sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang Intindi pala ito. pangako. Hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang Kaya binhi pala dyan eh. na siya magmamana na sa libutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Yung pa magmamana, yun nasa ilalim ng pananampalataya. So yung bini ni Abraham, nangangailangan po sila ay yung mga remnants ay mapasa ilalim ng pananampalataya. At yan po ating patuloy na tatalakayin. Napansin niyo po ba, hindi po namin tinatakwil yung bini ni Abraham. Nasa ilalim ng kautusan. Sila po ay kinakailangan mapasa ilalim din po ng pananampalataya. Nang katulad ng mga hintil na nasa ilalim ng pananampalataya ni Abraham. Kaya po, sa pagpapatuloy, ang mga hintil na may bahagi sa pananampalataya ni Abraham ay mga anak din ni Abraham. Hindi lang pa ang mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan, kundi pati yung po mga hintil, maging yung mga hintil na may bahagi sa pananampalataya ni Abraham, ay anak din ni Abraham. Basahin po natin ang Galatia 3:7. Talastasin nga ninyo ng mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Yung nasa ilalim ng pananampalataya, yun po ang mga anak ni Abraham. Sana po nakuha nyo, po kayo malito. Yun nasa sa ilalim ng pananampalataya, sapagkat si Abraham po ay inihatid doon sa pananampalataya. Kaya po si Abraham tinatawag na ama ng mga mananampalataya. Ngayon, itong mga hintil na bahagi ng pananampalataya ni Abraham, mga anak din ni Abraham. Yan po sinabi sa 3:7. Talastasin nga ninyo ng mga anak sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Mamaya, maunawaan nyo kung bakit yung mga binhi ni Abraham na angka ni Abraham ng mga Israelita ay magiging sa pananampalataya. Maunawaan nyo mamaya. Kaya siya nga po ay ama nating lahat eh. Mamaya, maunawaan nyo. Tingnan din natin ang Galatia 3:28 hanggang 29. Pakibasa nyo, Pastor. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malayaman. Walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kung ang isang tao ay na kay Kristo, po siya po ay binhi ni Abraham. Kung ang tao ay na kay Kristo, binhi po siya ni Abraham sapagkat yun lahat lang na kay Kristo, yun po ay nasa ilalim ng pananampalataya. Kaya po lahat ng Hudyo na mapapasa ilalim ng pananampalataya ni Abraham, sila po ay magiging binhi ni Abraham kung sila ay na kay Kristo. Yan po ibig sabihin ng talatang ito. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malayaman, walang magiging lalaki babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Yan po ang sinabi. Maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo. Sa talatang ating kababasa lamang. Ngayon, ituloy po natin ang ating pag-aaral. Si Apostol Pablo sa Roma 2:28-29 ay nagturo na ang tunay na Hudyo ay hindi yung Hudyo sa laman,
o sa anyo, sa physical na anyo, kundi ang mga spiritual na Hudyo. Basahin po natin. Roma Kapitulo 2, 28 hanggang 29. Sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang, Oh, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. oh. Datapwat siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Oh. Sa mga kapatid, ang tunay na Hudyo, ayon dito sa talatang ito na ating binabasa, hindi po yung panlabas na anyo. Oh. Yan po sinasabi dito. Kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yung hayag sa laman. Kahit na hindi tuli sa laman. Kapag hindi tuli, hindi Hudyo. Hindi po ganon. Sapagkat siya hindi Hudyo, kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yung hayag sa laman. Datapat siya Hudyo sa loob, ang pagtutuli yung sa puso. Hindi sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Ito pong nasa pananampalataya, kahit hindi po tutuli sa laman, ay sila po'y tuli sa puso. Yan po ang ibig sabihin. Yan po ang tunay na Hudyo. Kung hindi sa physical na appearance, kundi ang kanyang pagiging pagtutuli ay hindi sa hayag na laman, na pagtutuli sa laman, kundi sa puso. Ang puso po ng isang mananampalataya ang nililinis. Yan po sa ilalim ng pananampalataya. Yan po ang ibig sabihin dito ni Pablo. Ang tunay na Hudyo, hindi yung Hudyo sa laman o sa anyo, kundi ang mga spiritual na Hudyo. Ito po ay nasa ilalim ng pananampalataya. Yan po ang ibig sabihin, yung mga taong nasa ilalim ng pananampalataya, yun po ang tunay na Hudyo. So, mga katalakayan, kamag-aaral sa hapong ito, unawain niyo pong mabuti ang sinasabing yan ni Apostol Pablo. Ngayon, ito pa ang susunod natin talata sa Pilipos Kapitulo 3, ang talatay 3. Dito po ay sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang pagkakatiwala sa laman. Basahin po natin. Pastor, pakibasa nyo. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at na nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Oh, sino po yan? Yan po mga Kristiyano. Sinabi niyang, sapagkat tayo, ang mga Kristiyano, o ang iglesia, na siyang kinapapauloban ng mga Kristiyano. Tayo daw po ang pagtutuli na nagsisamba sa Espiritu ng Diyos at nagmamapuri kay Kristo Jesus, walang pagkakatiwala sa laman. O yung pong tuli sa laman o sumusunod sa mga kautusan, hindi po yun. Hindi po yun ang binabanggit na Apostol Pablo. Ngayon, ito pong sinasabi niyang sapagkat tayo, ito po ay ang iglesia sa Pilipos na binubuo ng mga hintil. Pakibasa po natin, Pastor, yung Efeso 3, 5 hanggang 6. Basahin po natin. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ng hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu, na ang mga ngentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa mga dun po, maging yung mga hintil ay kabilang po. Kabilang po doon sa mga nasa ilalim ng pananampalataya ni Abraham. Dahil sa kanilang pananampalataya, ano po sabi dito? Sa Ebanghelyo.
sa may bahagi sa pangako na kay Kristo. Kung kayo ay na kay Kristo, kayo binini ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Sabi dito, may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa kanilang pananampalataya sa Ebanghelyo, nagkaroon po sila ng bahagi kay Kristo. At kung kayo kay Kristo, sabi ni Pablo, kayo binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Yan pong kababasa lang natin mga talata sinauna. Ay kung di po natin pag-aaralan to, ang lagi po nating iisipin, Israel na lamang Diyos. Pastor. Parang sila na ng ano. Israel na lamang, hindi po. Dito makikita nyo sa bandang uli na ang Israel po ay kabilang po sila sa maliligtas. Hindi po sila lahat ay maliligtas. Tuloy-tuloy po tayo. Yung labi, yung remnants po, katulad ng pinapaliwanag ni Pablo. At dito, madidinig nyo, mamaya-maya, hindi po maaring yung lahat ng Israel ay maligtas. Hindi po. Nakatulad ng itinuturo ng mga dispensationalist, hindi daw lamang iglesia maliligtas. Pati Israel, yung mga Israel na sa laman, na mga angkan ni Abraham, wala pong ganong sinasabi ang Biblia. Si Kristo po ay tagapagligtas ng katawan. Ang katawan po ay binubuo ng Hudyo at Hintil. Hindi po binabanggit siya ay tagapagligtas ng Israel. Siya po ay tagapagligtas ng Israel nung una. Kung inyo po natatandaan, nung unang pagparito niya. Di po ba? Oo. Pero ang ginawa ng Israel, tinanggihan si Kristo eh. Inayawan siya at napagbalingan ngayon ng Diyos, mga kahintilan. Pero hindi po ibig sabihin na sapagkat bumaling ang Diyos sa hintil, ang Israel baliwala na. Hindi po. Ito, may sinasabi si Pablo. Maya, matututunan po natin. Ngayon, ito. Sangayon po sa sulat ni Pablo sa Efeso 2:11 at 18, nung nakaraan ang mga hintil ay huwalay kay Kristo at di kabilang sa bansang Israel. Pero basahin po natin. 11 hanggang 18 ng Efeso 2. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una, mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niya ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Ayun po kasi mga Israelita, tinutuli po sila yung mga Hudyo. Pero itong mga hintil, hindi po sila tuli sa laman. Pero ang kanila pong pagtutuli, katulad ng binanggit ko sa inyo, ay sa puso po. Sapagkat yung pong ebanghelyo, nililinis na ng puso ng tao. Yung pananampalataya sa ebanghelyo, nalilinis po ang kanilang puso. Hindi po yung panlabas lamang na anyo na nilalaki natin kanina. Tuloy po ninyo, Pastor. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Tatapwat. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Ito pong dalawang ito na sinasabi po dito, siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. Ito po ay Hudyo at Hintil. Hindi po ito ang iglesia at saka si Kristo na katulad na tinuturo ng ibang reliyon. Hindi po, ang sinabi po ditong kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna nagpapahiwala. Ito po ay Hudyo at Hintil. Tuloy po ninyo, Pastor. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago na sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang
At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, nasa kaniya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya na At parito. siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Sa inyong nangalalayo, mga Hudyo, at sa inalalapit, mga Hintil at mga Hudyo. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, may pagpasok sa iyo sa isang espiritu sa Ama. Sa Ama. Kaya hindi na kayo mga taga-ibang bayan, taga-ibang lupa, malalakbay, kundi kayo'y mga kababayan kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Ang binabanggit po dito ay mga Hintil. Naayon din kay Apostol Pedro sa unang Pedro 2:9, dati hindi bayan, ngunit ngayon ay mga bayan ng Diyos. Yan po ay mga Hintil. Yung Hintil po at Hudyo pinagsama na sa isang katawan. So, huwag yung sabihin na ang Israel o Hudyo amin tinakwil. Wala pong ganun, tinuturo. Sinama nga tayo. Pinagsama nga tayo doon sa mga Hudyo at yung Hudyo sinama sa atin. Yun po sa pamagitan ng pananampalataya. Yun po sa pamagitan ng Kinumpay. pananampalataya kay Kristo na buo sa isang katawan yung Hudyo at Hintil. Inilapit sa dugo ni Kristo, talatang 13 hanggang 14. Yan po, basahin po natin. Kaya napalapit po yung Hudyo at Hintil dahil po sa pananampalataya, inilapit sa dugo ni Kristo. 13, Pastor. Datapat ngayon kay Kristo Jesus na kayo, na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sapagkat Siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isaang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Yun. Sa mga tudo, sa pamagitan ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, yung Hudyo at Hintil, pinagsama sa isang katawan. Yung pong iglesia o mga Kristiyano, binubuo po ng Hintil at Hudyo. Hindi po natin dapat tayo magbukod ng isang grupo na ililigtas pa din. Sapagkat dito po sa iglesia, kasama na po dito ang Hudyo at Hintil, Pastor. Kasama na po dyan. Bakit sila magbubukod ng ibang grupo ng tao? Yung nga yung bukod ng Israel sa iglesia. Hindi po. Sapagkat ang iglesia po ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil. Ang iglesia isa pero binubuo ng dalawang uri ng mga tao, mga Hudyo at mga Hintil. Yan po ang dapat nating naunawaan. Wag po yung nakasulat na sa Biblia at ang atin po naman tatanggapin, yung po tinuturo ng tao. Sir, yan po mahirap eh. Oo. Kung ano maliwanag na itinuturo ng Biblia, yun ang ayaw paniwalaan. At kung ano naman yung katang-isip lang ng tao, Yun, paniwala. ayun ang tinatanggap. Kaya nga sabi ng Panginoon sa salita ng Diyos, sa sulat ni Pablo, higit nilang pinaniwalaan ang kasinungalingan. Mm. Kaysa katotohanan upang sila mga ligtas. Meron po mga taong ganyan eh. Kasi ho dito, Pastor, pinatututuhanan nito yung sinabi ni Apostol Pablo at ni Pedro na ang Diyos hindi nagtatangi. Pastor. Kasi kung ang Hudyo lang, ang Hudyo ay kahit may kasalanan na ipapasok, nagtatangi ang Diyos. Pastor. Kaya dito, dahil sa pananampalataya, so kung ang Hentil ay nanampalataya at ang Hudyo ay nanampalataya, pareho silang maliligtas. Pastor. Katulad nga ni Abraham. Sorry po. Katulad ni Cornelius na isang Hintil. Romano. Pastor, pinadaan po sa process ng Diyos eh. Romano ba? Italiano? Romano, Italiano. Kasi yung Roma, sa Italy po yun eh, Pastor. Sako po ng Italy yung Roma eh. Ngayon, sundalong Italiano po sa Romano. Siya po Hintil, pero ano po ginawa sa kanya? Pinadaan po sa process eh. Siya kailangan madinig ang Ebanghelyo. Sapagkat doon sa kanyang pananampalataya sa Ebanghelyo, magiging kabahagi siya ng iglesia. Yun nga pong isa pang nakiking dyan yung pagtutuli eh. Kasi po, pag tinignan natin kung bakit tinutuli, kahit ang mga doktor, ang sinasabi nila, kaya ho tinutuli, ay may kinalaman sa hygiene. Ibig sabihin, paglilinis ho yun eh.
Oo. So ang paglilinis ng mga Hudyo ayon sa laman kasi Oo, tinuli oo, sila. mm. Pero dito, pag nanampalataya ka, tinuli ka sa puso dahil nililinis ka ng ebanghelyo. Oo, pastor. Yan ang pagkakakilala nila bilang binhi ni Abraham. Oo. Pagtutuli. Mhm. Ngayon naman, yung pananampalataya naman natin. Naging pagtutuli sa atin. Oh. Ang pagtutulo sa atin sa puso, nililinis yun natin ng Diyos yung puso natin. Pero yung mga Diyos, tulisan naman, pero hindi malinis ang puso. Pastor, Oo. hindi malilinis ang puso. Ang kanilang mga ginagawa, puro pagsalansang sa kalooban ng Diyos. Ngayon, mula po dito sa dalawang grupong ito, Hudyo at Hintil, ang Diyos ay lumalang ng isang taong bago. To. Sa pinagsamang Hudyo at Hintil, sila po ay naging taong bago. Dahil po sila pinagsama ng Diyos sa isang katawan. Bakit po? Kapag ang isa pong tao ay nakipagkaisa kay Kristo, siya po ay nagiging bago. Mhm. Nagiging bagong nilang lang po siya. Yan po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Nagiging bagong nilalang, nagbabago ang kanyang pagkatao. Paano po sila? Paano po nangyari na sila naging isang taong bago? Pinakipagkasundo sila sa isang katawan sa pamamagitan ng krus. Sa pamamagitan po ng ginawa ni Kristong pagsasakripisyo at pagkamatay sa krus, doon po nagkaroon ng taong bago nung sila maisama sa katawan. Maisama sila sa iglesia, doon po naganap yung sinasabing isang taong bago. Pinagkasundo sila sa isang katawan sa pamamagitan ng krus. Kasi pastor, isa pamamaraan ng pagiging bago dahil kay Kristo. Kung ikaw ay Hudyo, tinanggap mo si Kristo, ang pagbabago mo ay mula kay Kristo. Opo. Kung ikaw sir. naman ay Hintil, ang iyong pagbabago ay dahil sa pananampalataya din kay Kristo. Kaya isang bagong tao. Oo, isang bagong tao. Yung bagong tao ngayon, Hudyo at Hintil, Oo. na pinagsama sa isang katawan. Hindi po namin naalis ang mga Hudyo. Kasama po sila sa isang katawan. Basta mananampalataya. Mananampalataya lang sila. Mananampalataya Hindi sila. pinag-uusapan dito yung anong church Hindi pinag-uusapan ang denominasyon dito Ang pinag-uusapan, pananampalataya kay Kristo. Ito, tuloy. Paunawa. Magmula nung Kalbaryo, ang mga labi o remnants sa binhi ni Abraham, the unbelieving Jews. Yung mga unbelieving Jews, at ang mga sumasampalatayang mga Hintil, ang bumubuo ng isang katawan na tinatawag na the Israel of God. Basahin niyo po, Pastor, yung Galasa 6:16. At ang lahat na mga agsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawa-nawa ang sumaka nila at sa Israel ng Diyos. So, sa pananampalataya, yung mga labi, yung unbelieving Jews, magiging mga ano po sila, Pastor? Sila po ay magiging binhi ni Abraham na tagapagmana ayon sa pangako. Kapag sila ay sumampalataya kay Kristo, yung mga labi, yung mga unbelieving Jews, binhi ni Abraham, yung sasampalataya doon, ay bubuo, magiging bahagi po ng isang katawan na ito ang tinatawag na the Israel of God. Sa mga kapatid po, sa liwanag ng salitang ito, ang Israel of God po ay ang iglesia na kinapapalooban ng mga tunay na Kristiyano na kinabibilangan ng mga Hudyo at mga Hintil. Yan po. Yan po ang maliwanag na sinasabi sa talatang iyan na kababasa lamang ni Pastor Abe. Magmula po ng Kalbaryo, nung ang Panginoon ay mabayubay sa krus. Ngayon, sa panibagong katangiang ito ng Diyos, wala magiging Hudyo o Griego man. Sa katangiang ito, yung Israel ng Diyos. Wala magiging alipin o malayaman, wala magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. At ito po, ating bigyan ng diin.
At kung kayo na kay Kristo, kayo mga binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Sino po ang mga binhi ni Abraham? Yung kay Kristo. Yung po mananampalataya ni Yesu Kristo, yung po ang mga binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Basahin po natin muli, Pastor, 3:28 hanggang 29. Walang magiging Hudyo o Griego man. Oh. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Hudyo man o hintil, Pastor. Iisa, Hudyo at hintil, iisa kay Kristo at tagapagmana ayon sa pangako. Yung lahat ng kay Kristo, sa pananampalataya kay Kristo, binhi ni Abraham. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo. At balikan ulit natin ng Roma, Kapitulo 4, sa lalong ikaliliwanag. Ulit, baka nalilimutan. 4:13 hanggang 16. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham. Hindi po sa pamamagitan ng kautusan ang pangako. Tuloy. O sa kaniyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, Mm. kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung silang nanga sa kautusan ay siyang mga tagapagmana, Ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawalang kabuluhan ang pangako. Ang pangako po sa pananampalataya, hindi sa pagsunod sa kautusan. Tuloy. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Datapwat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Sino sinasabi natin lahat dyan? Hudyong matintil. Ama natin si Abraham sa ilalim ng pananampalataya. Yan pong maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo. Yun, dumako po na tayo dito sa talatang ito. Ang buong Israel ba ay maliligtas ayon sa Roma Kapitulo 11, talatang 26. Yan po ang pinagbabatayan nila eh. Ang lahat daw ng Israel. Kaya po sinabi nila nakaraan, hindi lamang ang iglesia ang maliligtas, kundi Israel. Pakikitunguhan daw din ng Israel pa sa darating na panahon. Hindi na po mangyayari yun. Wala pong ganyang tinuturo. Patapos niyong madinig ito, ang buong Israel ba ay maliligtas ayon sa Roma 11:26, kapitulo o kabanatang 11, talatang 26. Ang mga dispensational ay nagtuturo na ang Israel maliligtas na lahat ayon sa konteksto. Basahin natin, Pastor Yan. Isama natin ang 27. Roma Kapitulo 11. Check mo na, Pastor. Kapitulo 11, 26 hanggang 27. Sige po. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan. At ito ang aking tipan sa kanila, pagka aalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Tingnan mo, Pastor. Dito, hindi po sinasabing lahat ng bini na Abraham na spiritual na angkan ni Abraham ay maliligtas. Hindi po. Hindi sinasabi po ng talata na ito, ang buong Israel ayon sa laman. Hindi po. Wala po sinabing ganon. Lahat ng Israel ayon sa laman. Wala po. Ang nakalagay po dito ay pakibasa po natin, Pastor, yung 26. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan. Ito po sinasabing buong Israel, hindi po sinasabing buong Israel ayon sa laman.
Sapagkat ipinagpauna na nga po, huwag mo natin kalimutan. Mga kapatid, tayo nag-aaral. Hindi pa kakatapos mo ng pag-aaral, ililimutan natin. Pinagpauna ng binanggit ni si Propeta Isaias na nagsabing, kung ang bilang man, napansin niyo po ba, na mga anak ni Israel ay maging tulad ng buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. So, yung po salita dito ang buo, yung buong nalalabi, yun po ang maliligtas. Talatang 27. Pansinin niyo po, ang nalalabi lamang o remnant. Yun po ibig sabihin nalalabi, remnant. Hindi lahat ng literal o physical na Israel. Hindi po mangyayari yung iniisip ninyo ng mga tagapagturong dispensational na lahat ng Israel ang maliligtas. Bakit po? Si Apostol Pablo ay hindi nagsasalita tungkol sa makalupang Israel nang sabihin niyang ang buong Israel ay maliligtas. Sabi niya doon sa talatang 26 ng Kapitulo 11, bakit? Pakinggan niyo po. Sapagkat ang karamihan po mga Hudyo o Israelita ay pawang nangamatay na. Huwag po naman natin sabihin yung mga pinagpapatay ng Romano na kalaban ni Jesucristo ay maliligtas pa rin. Na nagpapatay sa mga propeta na pinagagantian ng Panginoon kaya pinawasak nga yung templo sa Jerusalem. Huwag niyo sabihin na yun po ililigtas ng Panginoon. Sila po ay nangamatay na at hindi na naligtas at hindi na mangaliligtas pagkatapos ng kamatayan. Wala na pong kaligtasan pagkatapos ng tao'y mamatay. Siya po ay papasok na sa paghatol. Wala pong kaligtasan pagkatapos ng kamatayan. Yan po ilalabag sa 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2. Pastor, basahin natin, 2 Korinto, wala nakalagay dyan. Ang kaligtasan po, habang nabubuhay ang tao, pagkamatay, wala na po. Basahin natin. Ako babasa, Pastor. At yamang niyang kalakip na gumagawa, pinamamanik din namin sa inyo. Huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. 1 Korinto 6, 1, 2. So ang kaligtasan, may panahong ukol. Nung sila nangabubuhay, hindi naman po sila nanampalataya kay Kristo. Itinakwil nila si Kristo. Paano po maliligtas yun? Karamihan po ng mga Hudyo ng panahon ng Panginoon sa Kristo ay nangamatay sa kanilang mga kasalanan. Hindi po sila nanampalataya. At nung sila mangamatay na, wala po sinabi maliligtas pa sila. So, ang katagang at sa ganito, nakalagay dito sa talatang 26, and so, sa English, ay isang pang-abay o adverb na nagpapaunawa kung paano maliligtas ang Israel. Ipinaliwanag po dito ni Pablo kung paano po maliligtas yung bansang Israel, yung mga remnants. Hindi na nga maliligtas yung karamihan. Yung mga remnant, paano sila maliligtas? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap kay Kristo. Yan po ang dapat nating maunawaan. Kung paano po mga hintil ay iniligtas sa magitan ng pananampalataya. Ni Abraham, pananampalataya kay Kristo. Ganon din po naman itong mga Hudyo ng mga labi o remnants
ay maliligtas sa kanilang pagtanggap at pananampalataya kay Kristo bilang Mesiyas o sinugo, tinalagang tagapagligtas, tulad ng mga nangyari sa mga hintil. Sila po hindi tinangi. Pinakalooban din sila ng Espiritu Santo. Kung babasahin po natin ang Gawa, Kapitulo 10, yan nga po ay si Cornelius at ang buong sambahayan. Ngayon, ito pong pagtanggap o pag-aaring ganap sa mga Hudyo na mga remnants ay sa pamagitan po ng pananampalataya at pagtanggap kay Kristo. Ito po pinaliwanag na. Malapit na po tayo magtapos. Pastor, hindi na natin pwede dagdagan pa. Ipinaliwanag na po ito ni Pablo para po sila maligtas. Pakibasa nyo, Pastor. Roma Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 4. Pakinggan natin kung ano sinabi ni Pablo. Roma Kapitulo 10. Yan. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila. Patungkol sa kanila. Upang sila'y Teka na, Pastor. mangaligtas. Patungkol po sa kanila. Sino? Sa mga Hudyo. Sapagat ang sinulatan niya po yan, mga hintil po yan eh. Kaya ulit nyo. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat Hindi nila sa hindi nila sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan at sa ikatutuwid ng bawat si Kristo po sumasampalataya. ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid sa ikaliligtas. Si Kristo po yan piniliwanag ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma nang sinulatan niya ang kanyang dalangin ay sa kanilang ikaliligtas ni mga Hudyo. Yun po ang kanyang dalangin, maligtas sa mga Hudyo. Ito sa pamagitan po ng pananampalataya kay Jesucristo. At ganoon din po naman, sa kahulihan mo natin talata, ay sa pangangaral ni Apostol Pedro. Matapos po ang araw ng Pentecostes, buong tapang niyang ipinahayag sa mga Hudyo kung paano sila maliligtas. Ito po, basahin po natin ang Gawa, Kapitulo 2, talatang 36 hanggang 39. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasamalayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kaniya. So, sa mga tweet, ayon dito sa pagtuturo ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo, ang kaligtasan po ay sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, yung mga Hudyo, yung mga remnants na atin po tinatalakay sa hapong ito, sila po ay mga liligtas, magiging bahagi ng binhi ni Abraham at tagapagmana ay sa pangako kapag sila po ay sumampalataya at tinanggap nila si Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Yan po lamang mga kapatid ang nais po naming ibahagi sa inyo sa hapong ito. Ang tunay pong Israel ng Diyos ay ang iglesia o ang mga mananampalataya sa kasalukuyan. Yan po lamang nais naming maibahagi sa inyo upang wag po kayong magkamali ng tinatayuan
na meron pang ibang grupo na ililigtas ang Panginoon bukod po sa iglesia. Basahin niyo ang Efeso Kapitulo 5. Si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. Wala na pong ibang ililigtas pa. Ang iglesia po ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil. Yan po lamang ang nais naming maibahagi po sa inyo sa hapong ito. Maraming salamat po. At Pastor, kung mayroon pa kayong dadagdag. Para kasing yung pag sinabi ko kasing iglesia, kaala mo yung hindi Hudyo to eh. Pastor eh. Kasi pag sinabing iglesia, ito'y parang binubuo natin ng mga hindi sangkan ng Israel. Na hindi nila naintindihan na yung iglesia, kasama rito yung mga sumampalatayang mga Hudyo. At ating Pastor, di ba? Sa kabuuan po ng iglesia, ibig sabihin, lahat ng tao, wala kaya nga wala ng laya, wala ng alipin. Pilipin. Wala ng Hudyo, wala ng Hentil, wala ng babae, wala ng lalaki. Tayo lahat ay iisa. Yung iisa doon, yun yung mga nakipag-isa kay Kristo sa pananampalataya. Nasa din namang pananampalataya ni Abraham. Kaya si Abraham, ama natin lahat. Nino? Na mga sumasampalataya kay Yesu Kristo. Abay, bali pala kung kayo ay kay Kristo, yung mga mananampalataya, kayo'y binina Abraham at tagapagmana ay sa pangako. Wala pong binabanggit na specific na lahi, Pastor. Sabi, kayo ay isa. Sino? Yung mga mananampalataya kay Kristo na kaisa ng pananampalataya ni Abraham. Kaya sinabi doon sa 4:13 at 16, si Abraham ama natin lahat. Yun yung hindi rin naintindihan ng iba na yung tayo ay mga spiritual Jews. Tayo mga spiritual Jews. Mga talata ng ating binasa kanina, Pastor eh. Pastor, hindi pinipigil ko. Gusto kong bigyan ng diin yung nabasa yung talata. Nilang po yun, kaya ganun. Kaya dapat maintindihan natin ngayon na ang pagpapahalaga kaya ganun ang pagpapahalaga ng Panginoon sa iglesia. Na hindi ibig sabihin nini-chipwera niya ang Hudyo, kundi pinagsama niya na. Pinagsama niya ang Hudyo. At sa panahon ito, kinukuha niya pa yung mga remnants. Kung ikaw ay Hudyo, Pastor, Hudyo ka sa laman, Hudyo ka pa Hudyo ka pa sa spiritual, dahil ikaw ay sumampalataya kay Jesus. Kung ikaw naman ay isang hentil, pero sumampalataya ka, Hudyo ka pa rin hindi sa panlabas, hindi sa laman, hindi sa spiritual. Yan po. Ngayon, yung po mga Hudyo ngayon na inaakay para mapabilang sa iglesia, ay sinimaligtas sa pananampalataya. Ang tawag ko dyan ay mga remnants. Kaya nga nakakalungkot. Yung mga remnants ngayon, mga lalalabi na hinihimok. Kasi Pastor, may grupo ngayon na inikayat nila ang ng Israel sumampalataya kay Yesu Kristo. Ang malungkot po kasi ngayon, Pastor, dahil dito sa mga katuroang ito na lumalabas na pinapaboran ang Hudyo, no? Yung Hudyo sa laman, hindi Hudyo sa spiritual. Nakakalungkot kasi ito'y nagdudulot ho ng parang hindi magandang ng imahe ng mga Hudyo kasi halimbawa katulad doon yan, ang mga Hudyo kasi kalaban ng karamihan ng mga halimbawa yung mga Palestino. Kalaban ng ibang mga lahi diyan sa Middle East. Kaya ang malungkot, Pastor, dahil dun sa kaisipang dispensational, halimbawa katulad niyan, magpapagawa daw, itatayo daw ang ikatlong templo. Saan mo itatayo? Doon. So papabor ngayon. Kaya ngayon, may mga malalaking church dito sa Pilipinas, Pastor mga malalaking church na sila daw ay magpapadala ng pera, tulong sa Israel, para maitayo daw ang third temple. Sabi ko, kanino nila ibibigay? At sino bang namamahala ba doon? Sino pa magpapagawa? Saka sinong magpapagawa? Saka saan nila gagawin? Meron nga tayong Does Eschatology Matters, Pastor. Meron akong ilang papel na yan. Kung gusto po ninyong mapatunayan namin, napakalaki po ang bahagi ng eschatology sa kaligtasan. Bakit po? Alam niyo po ba ang decision making ng Amerika ay nasira dahil sa maling pananaw sa eschatology ng mga dispensational.
Kung babasahin niyo po itong referensya namin na nakuha din namin sa internet, kaya po ang decision-making ng Amerika ay nasira dahil nga po sa ito po mga tagapangunan dispensational ay inimpluwensyahan nila ang mga may mga posisyon sa gobyerno ng Amerika na tulungan ng Israel upang makuha nila yung Palestina, Pastor. Katulad mo ngayon, Kahit na, Pastor. Pastor, kahit na ho, sila maminsala Oo. ng ibang mga bansa. May kinalaman po at kung gusto nila makita, nasa sa atin po katunayan. Meron po kaming katunayan na kaya po yung terrorism na nangyayari, bunga po yan ng maling eschatology. Kaya po ang terrorism sa buong mundo, Pastor, ay umiiral. Oo. May kinalaman po sa eschatology. Katulad nga ho ng nabasa ko nitong natalo si Trump. Sabi nung anyway, may magandang nangyari kahit natalo si Trump, sabi niya. At ang maganda daw nangyari ay ibinalik daw sa Israel yung yung ewan ko kung anong ibig sabihin na kasi kinilala na ngayon ni Trump na ang Israel daw ay ang bayan ng Diyos. Tapos ito at ang kanilang embahada ay ibinalik na sa Israel at So parang pinakikita nila na naging kaibigan nila yung Israel. Ganun ang pinakikita sa anong yun. Na parang binibigyan nila ng ganung pagpapahalaga ang Israel. Na hindi, sa atin naman, hindi naman natin sa winawalang halaga. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, spiritual Na sa kaisipan ng iba, pag tinulungan mo ang Israel, tutulungan ka ng Diyos. Bibless mo ang Israel, bibless ka ng Yung Diyos. Pastor, kung ang ating mga tagapakinig ay hindi po sila basta nakangangalaangat, sila basta nakagayan, nakikinig, hindi naman pala nakikinig. Pakinggan ulit nila yung tinalakay natin ng nakaraan na ang ating pamagatay, ang Israel pa rin po ba ang bansang pinili ng Diyos. Makikita nyo kung bakit ganun po ang kanilang pagpapalaga sa Israel. Totoo po ang Israel, pinili ng Diyos at sila kinakausap, sila pinangakuan. Ngunit po yun ay nasa ilalim ng kondisyon kung sila patuloy na susunod. Ano po nangyari? Ginawa ng Israel, hindi po nila sinunod ang sinabi ng Diyos. Nilabanan pa nila ang mga panukala ng Diyos at ang mga batas ng Diyos. At yung Kristo nga, ating Panginoon, ay sa halip na tanggapin nila, tinanggahan nila at kanang pinagpapatay ang mga propeta. Ngayon, Pastor, ganito. Dahil nga po sa paniniwala niya, doon Pastor, doon nga sa Matthew 25, sana maisama natin yun. Oo. Yung mga brethren ko nito. Oo. Yung brethren, yung binanggit ng mga kapatid kong ito, yung binanggit ng Panginoon, ginagawa lang bukod na grupo. Oo. Ngayon po daw, brethren na yun, yung daw pang Israel. Diyan ay napakalaking pagkakamali. Kahit pa paano matalakay natin, Pastor. Ang tinatalakay doon ng Panginoon ay tupat kambing lamang po, Pastor, ang binabanggit doon. Sheep and goats, wala po doong ibang grupo ng tao. Yung pong sinasabi doong mga kapatid kong ito, yun ay ang mga tupa. Yun yung gumagawa nung yung kalooban kalooban ng ni Diyos. Kristo. Mababanggit natin, alam maparinig natin sa kanila kahit pa paano. Tapos Doon. yung kasing kambing dun ang sabi nila, kailan ka nakulong na hindi ka namin binisita? Kailan ka na nagutom na hindi ka namin pinakain? So, ibig sabihin, hindi nila ginagawa yung gusto ng Panginoon na dapat nating ginagawa bilang Kristiyano. Pero yung mga tupa, Ginagawa nila yun. Kaya nagulat sila. Tapos nung bumanggit nila ang Panginoon ng mga kapatid nito, pumasok sa isipan nila, yun ay ibang grupo. Yun nga ang bansang Israel. At dahil nga pinangako nga sa Old Testament, Pastor, na ang kumampi sa Israel pagpapalain at hindi ang kumalaban ay kakalabanin ng Diyos. Kaya po, nakaroon sila ng doktrina na pag kinampa mo Israel, yun ay ikaliligtas mo sa panahon ng Great Tribulation. May Great Tribulation pa sila. Doon lamang po, maling-mali na Pastor, sapagkat wala po namang panginaharap na malaking kapigatian na sa pamumuno at pamamahala ng Antikristo. Wala pong katotohanan yan. Doon pa lang mali na. Ngayon, dahil nga po sa katuruan ng dispensational na yan na ang Israel ay dapat tulungan at suportahan,
Isa nga pong mangangaral sa Amerika, Pastor, ulitin ko ulit. Oo. Yan po, walang iba kundi si John Hagee. Oo. Kinakampihan niya talagang Israel, Pastor. Oo. Kinakampihan niya at sabi niya, kailanman daw hindi inangkin ni Kristo na siya Mesiyas at hindi daw tinanggihan ng Israel si Kristo bilang Mesiyas. Napakalaking kamalian po yan, Pastor. Sapagkat doon sa Juan, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 11, tinanggihan po ng Israel Oo. ang Panginoong Kristo, tinanggihan po. Siya naparito sa sariling kanya, hindi sa tinanggap ng sariling kanya. O, nasaan po yung sinasabi na hindi daw tinakwil si Kristo ng bansang Israel? Pangalawa, si Kristo po ba ang Mesiyas? Hindi daw inangkin ni Kristo sa Mesiyas. Excuse me, Pastor. Nung galing sila sa Pilipo, sa Caesarea ni Pilipo, tinanong ng Panginoon sa Kristo kung ano ang sabi ng mga Hudyo, kung sino siya. Oo. Sapagkat mapakalaga na makilala natin kung sino ang Panginoon sa Kristo. At sumagot ang mga alagad, ikaw daw si Jeremias, ikaw daw si ganon, at yung iba pang propeta. Yes. Ngunit kayo, ano naman ang sabi nyo kung sino ako? Mm. At buong giting na nagsalita si Pedro, Pastor. Oo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O ikaw ang Mesiyas, Oo. ang anak ng Diyos na buhay. Ano sabi nga ng Panginoon? Mapalad ka. Hindi naman sinabi ng Panginoon, nakakamali ka, Pedro. Hindi ko inaangkin na ako. Hindi sinabing ganun Katulad ng pahayag ni Janegi. Pastor, meron ako niyan. Meron akong printed material si Janegi. Pastor, papakita ko sa inyo na ganun tinuturo niya. Ngayon, hindi ganun ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, mapalad ka, Simon Baronas, sapagkat hindi tao o laman at dugo nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Ngayon, doon inangkin ni Kristo, ni Panginoon sa Kristo, siya Mesiyas, at ang Ama nagpahayag noon sa Kanya. Ito ang pangalawa, nung kausap ng Panginoon sa Kristo yung babaeng Samaritana, Oo. sa John 4:25, yun daw Kristo, yung Mesiyas darating at maraming sasabihin patungkol sa Kanya, sa Kanya sarili. Sabi ng ako na nagsasalita sa iyo, ay siya nga. Ako ang Kristo. Sabi niya sa babaeng Samaritana. Paano sasabihin ni Janegi na hindi inangkin ni Kristo, ni Jesus na siya ang Kristo? Tapos doon sa John 24, Pastor, sabi ng Panginoon, unless you believe that I am He, who? The Christ. Sa salin. Sa tamang salin. Malibang kayo sumampalataya na ako ang Kristo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Sumagot, Pastor, si John Hagee, mamamatay sa kanyang kasalanan. Pag hindi siya naniwalang si Jesus ang Kristo. Isa pa naman sa mga ngaral sa telebisyon. Oo. Si Daming John mga Hagee, daming alagad niya. sumusunod sa Hindi kanya. siya naniniwala si Jesus ang Kristo. Hindi daw inaangkin ni Jesus ang Kristo. Ay, di ba sinabi ng mga talata kanina na sa Sion manggagalang ang inyong tagapagligtas? Oo nga, ayun nga. Ibig sabihin, kabila ng mga talata ngayon, ayun ang Ayaw sinasabi pa rin ng mga tanggapin. ngaral na si John Hagee. Pero, katulad nga ng binanggit namin ni Pastor, kung ano yung hindi katotohanan, yun ang tinatanggap. At kung ano naman tong katotohanan, yun ang ayaw tanggapin at paniwalaan. Pero, talakayan po to, nadidinig niyo po ang aming mga sinasabi, si Hesus Kristo po ang Mesiyas, wala na pong iba. Siya po ang tagapagligtas, pero tandaan nyo, ang bansang Israel, tinanggihan nila si Kristo. Huwag po kayong kumampi. Hindi namin po kinakalaban ng Israel. Huwag niyong kampihan ng Israel, sapagkat ang Israel po ang tumanggi kay Hesus Kristo. Yan po, maliwanag nakasulat sa Biblia. At huwag niyo sabihin, kailangan pa ang Israel iligtas. Ang Israel po, iniligtas na ng Diyos. Siya ang unang iniligtas, pinangaralan. Tapos, binalingan ng maintil. At sa kasalukuyan, ay ililigtas pa ng Diyos ang buong Israel. Ang buong Israel maligtas. Ay sino po yan? Ang mga hinirang o pinili o ang mga remnants. Yan po ang sabi ni Propeta Isaias sa Roma Kapitulo 11, kinot ni Pablo. Bagamat ang Israel kasinrami ng buhangin sa dagat, ang mga remnants lamang ang maliligtas. Yan po ang sabi ni Propeta Isaias ayon sa
sa pagkakot sa kanya ni Apostol Pablo, Roma Kapitulo 11, talatang 26 hanggang 27. Yun na po, Pastor. Okay. So, yan po. At masarap po yung nagkakatalakayan po eh. Kung kayo po ay gusto makibahagi, ay pwede naman ho. Basta i-type ninyo, i-comment ninyo dyan sa inyong cellphone o sa laptop. I-comment nyo lang ho yung inyong gustong sabihin. At nang sa ganun ay kasama po namin kayo sa talakayan. Napakasarap po na tayo nagkakaroon ng partisipasyon. Okay, so yan po ang ating natalakay at ngayon ay nalinaw natin purihin ng Panginoon sapagkat tayo pala ay mga nabibilang sa espiritual na lahi ni Abraham at kabilang ho tayo sa bayan ng Diyos na espiritual at tayo nabibilang sa iglesia na kukuhanin at ililigtas ng ating Panginoon sa kanyang muling pagparito. Kaya po yun ang so hindi ho pinag-uusapan dito ang mga literal na mga na mga church. So hindi po kasi maraming mga church ho ngayon parang nagpapagalingan. Tandaan ho natin hindi po ganoon. Sa SG. No? So tayo po magpapatuloy sa atin pong pagsunod sa anumang ninanais ng Panginoon bago po siya pumarito. Okay, so purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikipagtalakayan sa amin at sa muling sa susunod pong isang linggo o sa isang sige po. Sa susunod pong Martes ay muli po tayo magkasama sa ating pong talakayan at tayo po yung magpapatuloy na talakayin yung mga nararapat. Hindi po ninyo naririnig ito sa mga sermon. Ano, Pastor? Oo. Hindi nyo po maririnig yan sa sermon kasi malalim na talakayin ho kasi ito eh. Mabigat na talakayin. Kaya mahirap pag-usapan. May tinanong nga si Pastor Rabi. Oh. Oo. Oh. Oo. Ito Pastor. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalo-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Lalo-lalo na. Gumawa tayo ng mabuti sa ating, hindi lang sa kapwa, lalo-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ayan, Kahit tayo, Pastor, pagka tayo bine-bless ng sino man, bakit, bumabalik Pastor? yun sa kanila. Bakit? Anong magiging resulta nun? 9, baba natin. Huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangangihimagod. Kaya nga, samantala lang tayo magpagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Sa lahat, ha? Lalo-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Pagpapalain, Pastor. Pag tumutulong tayo sa ating mga kapatiran. Pag nagbe-bless tayo sa, hindi lang doon sa kumbaga pag pinag-uusapan kasi natin, yung those who bless Israel will be blessed. Yan ang ating pinag-uusapan. So, ibig sabihin, tayo kasi kabilang sa lahi ni Abraham. Spiritually. Pastor, yung kasing kinukuha nila bless Israel, yung pang nagdaan na pangako ng Diyos. Kung kayo nakinig ng talakayan namin nakaraan, yun po yung mga pangako ng Diyos sa Israel. Yung lumaban sa Israel, kalaban din ng Diyos eh. Oo. Pero nung sila sumuway mismo sa Diyos, na pumili sa kanila, sila po'y pinarusahan. At ang isang sa pinakamabigat, Pastor, yung ang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo, na wala nang katulad yun eh. Oo. Hindi na mauulit eh. Na Hindi pa naganap. Hindi pa nangyayari at hindi na mangyayari. Bakit? Exclusive sa kanila eh. Oo. Tsaka pag binasa natin sa kasaysayan, matindi pala yung pangyayari ng Pastor. Hindi, ilang buwan ba ang digmaan nila? Pastor, at saka ito, di ba? Tsaka Pastor, may binabanggit kayo yung sinasabi niyo ay yung ayon sa mga nabasa ko, lalo at kinarapudo, yung baha, Pastor, ay talagang napakaraming sundalo. Baha ng sundalo. Flood of armies. Yun ang sa paliwanag ni Rapudro. Alam mo, Pastor, Roma kasi yan ang pinakamabaksik na imperyo noon.
Kaya kahit ang Israel na nanalo sa mga digmaan nila sa ibang kaaway, wala silang nagawa doon. Oo. Baha doon ng mga army, napakaraming army ang sa kanila. So, napakatindi. Kasi ang Israel, ang Roma, yun ang pinakamabaksik na imperyo nung unang nung panahon ng iglesia at ng Panginoon Kristo at mga Kristiyano, pinakamabaksik ko. At dito nga sa aking ginagawa, pastor, kaya nga tinatawag yung hayop, yung magtatatakan ng sa noo at sa kamay, sa kahayupan ng mga emperor. Oo. Hayop talaga si emperor na rin, hayop eh. Oh. So, mga kapatid, kaya wag po natin, yung pangako ng Diyos sa Israel, nung una, yung po hindi pangako ng Diyos ngayon. Yung po'y pangako ng Diyos sa kanila. Tinalakay na po natin na nakaraan. Ito'y sequel. Sequel po itong ating tinalakay ngayon. O kasunod na paksa. Ang bansang Israel po, hindi totally iniwan, pero sila, pinarusahan po sila ng Diyos. Wag po nating, yung application po ng pagpapala ng Diyos nung unang panahon, ay hanggang ngayon na ikakapit natin sa Israel, yan po'y maling paliwanag. Maling pagpapaliwanag po yan. Basta ang malinaw po ngayon, Pastor. Tuli ka man, di ka man tuli, Hudyo ka man o Hentil, o lalaki man o babae ka man, basta sumampalataya ka sa Panginoon Kristo. Oo, ikaw ay ikabilang sa Israel ng Yan. Diyos na ang iglesia. O mga Kristiyano, binubuo ng Hintil at mga Hudyo. Yan pong maliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan. Yan. Okay, so nawa po ay muli ay nalinawan natin ngayon na hindi ho natin tinatakwil ang Israel. Kundi tayo nga ay nakikisa ngayon sa kanila, yung mga Israel na sumampalataya sa Panginoon. So tayo kasi pinag-isa ng Diyos. Ngayon, tingnan nyo, ulitin po namin, pumunta po kayo sa Israel at hindi po si Kristo ang kinikilala. Si Moises po ang kanilang kinikilala na deliverer nila, hindi po si Kristo. Kaya ngayon, marami po ngayon sa mga bagong mga sibul ngayon, ay talagang na nako-convert sa Christianity, hinihimok nila ang Israel na tanggapin si Kristo bilang kanilang Mesiyas at tagapagligtas. Pastor, Oo. marami po mga grupo ngayon, Pastor, na ang kanilang samahan, tinataguyod nila ang pangangaral ng Ebanghelyo at hinihimok nila na Israel na kilalanin si Kristo bilang kanilang Mesiyas. Ang amin pong binahagi sa inyo ay napagtibay namin sa magitan ng mga talata na amin pong ginamit. Kung amin pong binahagi sa inyo ay tinatanggap nyo, maraming salamat po. Kung hindi po naman nyo, ay wala po kami, hindi nyo po matatanggap, ay wala po kami magagawa, kundi ipaubaya na lang po na Diyos ang Hindi, kaya nga ho ang ating, katotohanan ito. kaya nga ang ating pastor wag hihigit sa nasusulat. Ayaw ho nating humigit sa nasusulat. Pastor, ang ating pong mga sinasabi, meron pong base yan sa Biblia. Oo. Binabasa po natin ang talata. Hindi po tayo naghahaka lamang. Ating pong pinagtitibay sa magitan ng mga talatang ating binabasa na ang Israel ng Diyos ay ang iglesia o mga Kristiyano sa kasalukuyan. Yan po mga dapat isama pa sa katawan ay pinangangaralan ng Ebanghelyo katulad din po ng mga Hintil. Kailangan po sila mapasa ilalim ng pananampalataya na katulad ng pananampalataya ni Abraham. Okay, siguro po bago tayo magtapos Sige po, batiin Pastor. nga muna natin tong mga nakitalakayan ngayong hapong ito, no, para naman paminsan-minsan mabati ho natin. Okay, so atin pong binabati yung ating pong nakatalakayan sa hapong ito, Sister Pe, Katibayan, no? Sister Nene de la Cruz. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Okay, so sino pa ho ba? Ayun, si Pastor Adonis. Nanonood, Pastor. Maraming salamat po. Nawa po ay marami Pastor. kayong naunawaan at na linawan sa hapon pong ito, Pastor. Makibahagi po kayo. Sa isang araw, pagdating ng araw,
makasama namin kayo sa ating pagtatalakayang ito. Mm. Ayan. Si Okay, so ayun, si Sister Mayet Ortega, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating pagtatalakayan, sa ating pag-aaral. No, sa patungkol po sa mga bagay na ito na binibigyan po natin ng kalinawan. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng mga nakikiisa. So nawa po ay muli tayong magkaisa sa pagtatalakayan. At marami pa pong mga nanonood na hindi natin nakukuha yung pangalan, pero maraming salamat din po sa inyong lahat. No? Kung yung panoodin nila yung dati natin mga So, para mas lalo po ninyong maintindihan pa yung ating mga tinatalakay, ay kung may pagkakataon po kayo, balikan po ninyo yung mga nauna tating mga talakayan at nang sa ganon, makahabol kayo sa ating mga bagay na July tinatalakay 15 ngayon. nagsimula tayo. No? Oo, hanapin nyo po dyan sa ating page at makikita nyo lahat yan, yung mga simula nung July 15, lahat ng mga talakayan po natin, panoorin nyo para lalo nyong maintindihan ng mga bagay na Sir, halos ating siguro may pinag-usapan. 20 paksa na tayo eh. Oo. Halos may Kulang-kulang 2 po, siguro mga 19 or 20 ganyan na po. Sapagkat doon po sa isang talakay natin, may nakakapaloob na ilang tanong, Oo. na sinabad din natin sa talakayan eh. Oho, yan. Okay, so muli, maraming salamat po sa inyong lahat at magkaisa po tayo sa pagtataguyod sa salita ng Diyos at patuloy po nating saliksikin pa ang salita ng Diyos upang mas lalo nating maunawaan kung ano ang mga bagay na nagaganap at kalooban ng Diyos. Sige po, tayo pong lahat ay sumandaling manalangin at magpasalamat po tayo sa Diyos. Aming dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mong muli sa amin upang makapagtalakay ng mga katuruan, mga aral na mula sa iyong mga salita na siyang amin pong mga panghahawakan upang sa amin pong paghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus ay patuloy kaming makapanangan, Panginoon, sa mga katotohanan, hindi sa mga aral ng tao, Panginoon, na lumalaganap ngayon, na nagbibigay lamang ng takot sa mga taong hindi nakakaunawa. Subalit sa mga bagay na ito, Panginoon, katulad ng sinasabi at nasasadya yung mga kasulatan, ay nagbibigay ito ng kaaliwan sa amin sapagkat napapatibay nito ang aming pananampalataya sa iyo. Napapatibay namin, Panginoon, ang aming pagtitiwala na kami, Panginoon, ay tatanggapin mo pagdating ng araw upang makapiling sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga lingkod na patuloy mong ginagamit sa gawaing ito at nawa, Panginoon, ay dumaloy ang ibayo pang pagpahid ng iyong Santong Espiritu sa kanilang mga buhay at dumaloy rin, Panginoon, ang mga pagpapala sa kanilang mga ginagawa. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat isang nakibahagi, ikaw ang magkakaloob ng anumang bagay na kanilang inaasahan mula sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kalwalatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. So magandang hapon pong minsan pa at pagpalain po tayo ng Diyos. Manatili po tayong ligtas sa ating po mga tahanan.